per day, 2.7 million, isang araw lang kinukurakot. Paano nangyari? Natago nyo to? Parang di ako makapaniwala na ganun kalaki yung amount. Yung utang natin napakarami na, 17 trillion. Huwag po sana umira ng konsensya natin pag tayo po yung nabuking na. Kailangan nating maintindihan kung bakit tayo magmamahal ng isang bansa para may magawa talaga tayo. Honest kami kung magbayad ng taxes. Kung saan-saan na lang napupunta yung mga pinaghirapan. May pikon, definitely. Kasi ang tagal ko na nagbabayad ng tax eh. Sana man lang tinapos man lang yung project. Total, pinatungan nyo naman na yung presyo ng materyales. Kung tutuusin, marami sana tayong pera dahil masipag mga Pilipino. Kung kayo tumatanggap ng kontrata sa gobyerno, ang gobyerno po ay Pilipinas para sa Pilipino. Ang batas natin maganda, pero the implementation di maganda. Ang nakukulong yung mga maliit na tao lang. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Nagre-react na ang mga tao. Galit na sila dahil sa patuloy na nakawan sa bansa natin. Nagpupuyos ang kanilang galit dahil nagsimula ito nang magsalita ang mayor ng Pasig na si Mayor Vico. Kaugnay sa mga nawawalang pondo, sa mga pondong ninanakaw, sa mga maling proyekto, sa mga ghost project. Dahil dito, nag-react na ang mga tao. Pati ang mga artista, nag-react na rin. Kaya halika, samahan ninyo ako. Narito ang ating mga kaibigang artista at politika na nagpupuyos ang damdamin kaugnay sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Gusto ko lang itanong sa iyo bilang isang ordinaryong tao, bilang isang artista, ano feeling mo tungkol dito sa mga issue na naglalabasan ngayon? As a taxpayer, dapat maging madali ang buhay namin. Diba? Lahat ng dapat mapunta sa amin, huwag na sanang pumasyal pa sa iba. Hindi madali yung trabaho namin. Honest kami kung magbayad ng taxes. So, kaya masakit pag nakita mo na kung saan-saan na lang napupunta yung mga pinaghirapan namin. It's about time na sana we're counting on the government and the president para talagang hindi lang silipin, hindi lang kilatisin, pero gawan na ng paraan ng lahat ng hindi tamang nangyayari. For everyone, for this nation to breathe again kasi halos dumudugo na tayong lahat eh. That's what I'm hoping for this government sana to really do something about it. Bilang taxpayer, anong feeling mo ngayon na sa mga nangyayari? Bulantang. I think nagkakaisa ang buong Pilipinas sa dismaya, sa frustration, and sadness. I am lonely. I'm sad na this happened. I mean, alam naman natin lahat to eh. Parang nakakaloka na given na yan pagdating sa mga politics. Pero yung ganitong parang sobrang sagad naman tayo mga Pilipino. Parang hindi naman ako surprised kasi parang yun nga, as I said earlier, given siya. But parang di ako makapaniwala na ganun kalaki yung amount. Hindi ko inaano yung sa kanila, pero yung nangyari sa atin nung baha, nung pag may bagyo, di ba? Yung mga kapwa natin Pilipino na nasasalanta, na di-displace. I feel bad as a Filipino taxpayer. Siguro nasa state of ano pa ako yung shock. Kasi parang, how do we fix this? Ano ang next steps? Kasi we're already having a spectacle on sa mga hearings and all that, sa mga pinatarget na tao na bigay yung mga pangalan and all that. Pero anong next step? Ano ang susunod nating gagawin para maiwasan na yung ganito? It's still a mystery to me kung how we're gonna fix this. But I am hopeful, always hopeful. Bilang taxpayers, anong feeling mo ngayon? Ito na naman. Sa mga nangyayari. Pare-pareho lang tayo ng pakiramdam. Pare-pareho lang tayo ng kaisipan. Ang sinasabi ko ngayon ay hindi mahalaga. Ang importante ngayon, anong gagawin natin mula dito papunta doon. Okay? Yun ang pinaka-importante ngayon na huwag nating makalimutan ang pangyayaring ito at sana magbuklod-buklod tayo upang marating natin yung dapat nating puntahan. Panawagan ko lang naman hindi lang para sa mga leaders, para din sa ating lahat bilang kolektibo. Tayong mga tao na mag-care tayo sa bansa natin. Kailangan nating maintindihan kung bakit tayo magmamahal ng isang bansa para may magawa talaga tayo. Kasi kung wala tayong pakialam at kung wala tayong pakiramdam sa bansa natin, wala tayong bagay na ikaka-proud, hindi natin ipaglalaban ito. Hindi tayo gagalaw. So ang panawagan ko, magsama-sama tayo. Ngayon pa lang, shape na natin yung bansa natin. Kumusta na si Shiala na abang-abangan ngayon? Ayun, binabaha pa rin.
Ayaw daw i-stop o gayahin mo ang Mga Sara Diskaya. There was a rumor na lumabas. Marami naman kasing mga netizens ang walang magawa kaya kung ano-anong mga fake news ang pinapalabas. Pero it turns out, diretso na mismo nang galing sa lawyer ng mga Diskayas na hindi naman talaga totoo yun. As a matter of fact, parang mga fans pa sila or something like that. Kami naman, we make sure na hindi naman nakaka-offend yung mga ginagawa namin. So, makakahinga naman sila naman. Hindi pa lumalabas si Ala. Hindi pa nga eh. Milyon na. Nakatalikod pa lang, 10 million na kinabukasan. So parang grabe naman yung parang anticipation ng mga tao dun sa character. And hindi ko rin naman sila masisisi kasi sila rin naman yung parang nag-provoke talaga sa akin na gawin to. So maraming salamat na rin sa lahat. Tanong ko lang bilang taxpayer, anong reaction mo? Siyempre, kami ng asawa ko, magkasabay namin pinapanood. Hindi kami makapaniwala. Tapos yung binanggit ni Mayor Magalong na 2-point-something billion ang kurakot every year. Tapos pagka kinumpute mo, parang 2.7 million a day. Per day, 2.7 million, isang araw lang kinukurakot. Ako 2 araw ko ginagawa yun, pero sila isa lang. Kaya unfair. Joke. Baka maniwala yung mga tao. Yung totoo, masakit talaga. Kasi pinipilit mong gumawa ng tama. Kasi marami namang mga taong, di ba, umiiwas, nag-evade na rin ng mga taxes nila. Hindi ko sinasabing dapat gawin yun. Pero kung minsan nakakadismaya, dismaya talaga. Nakakadismaya dahil pag nakita mong, saan ba napupunta yung pera ko? Yung mga taxes na binayad ko. Parang wala namang pinupuntahan. Parang nakakapanghina ng loob. Kaya lang, kailangan bilang Pilipino, kailangan mag-hope ka na magkakaroon ng pagbabago. And eventually, sana magkaroon tayo ng mga leaders na talagang magiging matino, gagawa ng aksyon itong korupsyon. Ano reaction mo sa ghost projects nila? Sa ghost nga, natatakot na ako Di lalo pa sa ghost project. Mas natatakot na ako ngayon. So ano panawagan mo na lang sa mga kapwa natin Pilipino? Ipagdasal natin yung mga kailangan ipagdasal. Kasi parang bukod sa matinding pagbabago, milagro talaga kailangan natin. Kaya maghawak-hawak tayo ng kamay, pagdasal natin ng Pilipinas. Sa palagay mo ba, makakaahon pa tayo after this mga corruption? Kailangan mong mag-hope. Kailangan kang umasa na meron pang pag-asa. Dahil pag hindi, kawawa na may mga anak natin. Ikaw bilang isang ordinaryo, bilang isang artista, apektado ka gaano? Ay, yun nga. Yung pagka sinabing bayaran ng taxes kasi medyo malaki-laking binabayaran namin. Tapos biglang ganun lang, saan lang napupunta. Malaking disappointment. And at the same time, parang in the back of your mind, noon pa naman nangyayari na to. Tsaka hindi lang naman sa bansa natin. Maski naman sa ibang bansa, nangyayari ganitong klase ng corruption. Pero sana maging mas discreet lang at saka bawas-bawasan naman. Kahit kalahati lang. Kasi mo kung kalahati lang kukurakutin nila, malaki na i-improve ng gobyerno natin. Maliwanag, panawagan mo kay Sara. Huwag naman personal, pero Miss Sara Diskaya, trabaho lang, walang personal. Judy Ann, anong feeling mo bilang isang taxpayers? Anong sa mga nangyayari rito sa atin? Nakakalungkot, diba? Ang bigat sa puso. Natapos na yung galit ko. Nandun na lang ako sa panghihinayang na parang natatakot ako para sa taong bayan sa kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila sa ginagawa nilang pakikibaka. But karapatan nila yun Hindi natin mapipigilan ng galit ng taong bayan. Sana bago nila naisip na hindi ituloy yung proyekto, naisip nila yung maraming buhay na masisira. Eto na to yung bilang tao. Paano na tayo? May panghihinayang ba, Judy Ann? Dahil isa ka sa mga matataas, sa malalaking nagbabayad ng buwis. And yet, malaman mo ganito lang pala. May pikon, definitely. May pikon. Kasi ang tagal ko na nagbabayad ng tax And alam ko yon bilang responsibilidad ko yon. Nakasuhan ako. Nakasuhan ka pa nun, di ba? But, there are things that you have to pay when you're in this industry. And alam mo yun nga ang sana itong nangyayari sa bansa natin ngayon, maging wake-up call siya sa maraming tao. Sana may matutunan tayo dito. Finally, sana may matutunan. Kasi ako naniniwala akong hindi naman lalabas itong mga isyong to kung hindi na papapanahon Siguro ginusto talaga ni Lord na paulanin para makita natin kung ano ba talaga yung nangyayari sa bansa natin. Nakakalungkot lang kasi maraming buhay ang nawala. Maraming buhay ang naapektuhan dahil dito. Pero naniniwala ako, everything really happens for a reason. Ito yung rason, nalaman natin na may mga ganitong nagaganap. Hindi naman bago sa atin ang mga pagnanakaw, di ba? Hindi naman bago sa gobyerno natin itong pangyayaring to. Ang rampant na lang, napakalala, nakakahiya na tayo. Yung sana sa susunod po, isipin natin mabuti, ano bang gusto nating gawin, anong gusto nating mangyaring kinabukasan sa mga anak natin. Ayoko na makadagdag sa galit ng mga tao ngayon. Sana wag tayong mawalan ng pag-asa.
makakabangon tayo dito, pero sana matuto rin tayo. Hindi tayo pwedeng laban lang ng laban pero hindi tayo natututo. Sinabi ko nga sa isang interview, kung hindi talaga mapigilan ng pagnanakaw nitong mga taong nasa likod na to, I cannot name names for the simple reason na wala pa naman talagang natuturong tao eh. Sana man lang tinapos man lang yung project. Total, pinatungan nyo naman na yung presyo ng materyales. Sana man lang natapos yung project. Yun man lang, sana man lang binalansan nyo yung masama sa kabutihan. Kasi may nakuha naman kayo, may ginawa man lang, pero yung napakalaking bagay na, paano nangyari? Natago nyo to? RJ is a good friend. I mean, he's a good person. But of course, when it comes to him being a politician, I really can't say anything about it because I don't know. Hindi naman ako parte ng distrito din niya, di ba? But I just want to pray for everyone involved. Hindi talaga natin malalaman yung totoong kwento nito eh. Kasi hindi natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung nagsisinungaling. Parang hulugan na lang tayo ng hulugan na ng hulugan. Takip na ng takip. At the end of the day, pag may bagong issue lumabas, makakalimutan na naman to. Sana hindi. Pero sana makarating tayo sa punto na yun talaga mga taong involved dito, kaibigan man or hindi, mapanagot. Yun lang naman yung akin. But RJ is good friend, but politically, I have nothing to say about him because hindi ko alam yung trabaho niya sa part na yun. I mean, wala akong gustong panigan when it comes to nandun ako ngayon sa totoong problema na kinakaharap natin. Yun yung gusto kong i-focus yung bakit? Gusto yung pa bang pumasok sa politika? Ay, tatakbo ako. Malayo. Malayong malayo. Kumbaga, kung ano naman ang mangyayari, I hope RJ will be able to surpass these trials at kung ano man ang katotohanan, sana lumabas na. Kasi para mapanagot yung mga taong dapat may panagutan. Yung wag na lang tayong mandamay ng iba. Hanggat wala pa talagang valid statements, nakakalungkot lang. Nakakalungkot talaga. Grabe na nangyayari. I think it is the worst administration. Every administration may issue, may corruption. But I think this is the worst. Most project na. Hindi lang porsyentong kinukuha. But most project, that's the worst. Dapat maparusahan yung mga gumawa. Ito ba ay matagal na talaga nangyayari? Matagal na pero nangyayari na eh. Ina-approve naman nila. Ngayon lang nila nakita or may nagsabi siguro. Pero damay lahat yung mga nasa administration. Wala na yatang pagbabago ang ating bansa. Dahil involved dito puro nasa administration. Mahirapan tayo dahil yung utang natin napakarami na, 17 trillion. Grabe pa ang panggasto, lumutang pa sila. Wala nang mangyayari wala nang kinabukasan ng mga kabataan. Puro hearing lang yan, walang mangyayari. Ang batas natin maganda, pero the implementation di maganda. Tumatagal hanggang malimutan na. Ang obserbasyon ko sa ating bansa, ganoon eh. Either mamatay na yung complaint o mabayaran yung mga testigo. Kailangan parang sa Amerika na pag nagkasala sila, umaamin na o nakikipagtawaran. Dito may pang parking fee. Matutulog yung kaso. Moro-moro lang ba ito sa tingin nyo? May moro-moro. I hope pag nilang gawin yan dahil very serious na mga mangyayari ngayon sa ating bansa. Message nyo na lang kay Sara Diskaya at kay Curly. I hope may mangyari dyan. Umami naman sila. I hope di mabayaran yung mga umabaliktad yung mga revelation nila. So tingnan natin. Kaya yung sinabi ko na mahirap ang kaso nito sa Pilipinas dahil kumisan nababaliktad, kumisan tumatagal. Dahil sa system, maraming kaso na nakaparking. Babayad sila ng parking fee. Hindi gumagalaw. Hanggang mamatay na yung mag-complain or yung mga testigo. Ganon, dapat mabago system natin. Mensahe niyo po kay Mayor Vico Sotto. So far so good si Mayor. Maganda ang decision niya. Dapat lahat, hindi lang siya. Wala na kasi takot dahil wala nakukulong Ang nakukulong yung mga maliliit na tao lang. Dapat ba magkaroon ng bitay at pag napatunayang nagkaroon ng dapat isuli yung death para matakot ng tao. You know, sometimes too much democracy, hindi rin maganda Kailangan stricto tayo. Joel, bilang taxpayers, ano ang nararamdaman mo matapos na sumiwalat ng balita? Mahirap in a sense na mahirap kasi maghanap buhay. Ang dami naghahanap buhay sa atin dito. Tapos syempre magbabayad tayo ng taxation, ng buwis. Pero makikita mo kung saan na nila nilalagay yung buwis. No? Napakasakit nun. Masakit yung ganun na sa ating mga mamayang Pilipino na, iba, papasok ng trabaho, dadaan ng baha. Uwi, galing trabaho, baha pa rin ang dadaanan. Hindi lang minsan ang baha ang problema, hanggang traffic, napaka-traffic na, di ba? Minsan kailangan maglakad ka na lang para makarating ka sa paruroonan mo, huwag ka na sumakay dahil wala rin mangyayari. Yung oras mo, mahuhuli ka lang.
marami pang problema sa Pilipinas. Kaya sana ang buwis ng mga bawat isang Pilipino nagbabayad at naghihirapan namin ay mapunta sa tamang paraan. Huwag sa korupsyon, huwag sa kurakot. Aniniwala naman ako na lahat naman po tayo ay may konsensya. Ngayon na po sana umiral ang konsensya natin. Huwag po sana umiral ang konsensya natin pag tayo po ay nabuking na. Huwag lang po sana doon tayo makukonsensya. Umpisahan po natin lahat ng malinis na hanap buhay. Lahat po ng bagay ng mga Pilipino maging maayos sana at maging matagumpay pa rin ang Pilipinas. Salamat po. Ano masasabi mo dun sa mga ghost contractors, mga mandaraya, yung mga leader natin na dapat sana inaasahan natin pero sila pa yung gumagawa ng maganda? Well, ang tanong mo sa mga leaders natin na inaasahan natin pero sila pa ang gumagawa, no? Una-una talagang wala silang konsensya. Hindi naman tayo napaka-progressive na bansa. Nako-consider pa rin tayo as a third world country. So, alam natin na yung mga leaders na ito at maraming Filipino nakakarating ng ibang bansa, malayo po tayo sa ibang bansa. Subway lang, ilang dekada na silang mayroon ng subway tayo, ngayon pa lang kumag-umpisa. Masyado po tayong behind. Kaya sana yung konsensya nyo nga po ay umandar na sa mabuting paraan para itulong po natin itong kapwa Pilipino. Kasi kayo po ang aming leaders. Kaya kayo nandyan para po sa mamayang Pilipino. Kayo po ay binibigyan natin ng sahod para po magtrabaho sa mamayang Pilipino. Sa magandang kinabukasan ng bawat Pilipino. Sana yan po ang maging objective nyo talaga. Bigyan niyo po kami ng magandang buhay sa Pilipinas. Magandang kalye, walang baha, magandang tulay, na magkoconnect sa iba't ibang mga region. Hindi po yung lubak-lubak ng mga kalye na sandali lang, sirari lang, kung may kotse ka, sirari, kung nakasay ka man sa jeep, sa bus, uga-uga kang gano'n. Ay nako, napakahirap po talaga ng buhay. Sana po, makonsensya na po kayo. Salamat. Mensahe mo sa mga contractors? Contractors kasi magandang hanap buhay. Kung maganda ang inyong talagang objective at malinis nyo pong gagawin ng paraan, huwag po tayo maghangad ng napakalaki agad na kita. Tapos, ginawa nyo po, lalo na kung kayo tumatanggap ng kontrata sa gobyerno. Ang gobyerno po ay Pilipinas, para sa Pilipino, para sa mga tao. Kaya, ito pong mga kumukuha ng kontrata sa gobyerno, sana po ay para po talaga sa mamamayang Pilipino. Huwag po natin dayain. Huwag po tayo mag-ghost project. Huwag po tayo mag-under standard sa construction. Nakita nila yung bakal na dapat makapal, ibibigay manipis na bakal, makapal na semento, kulang ang semento, parang ampaw yung gano'n, no? Kawawa po naman tayo mga Pilipino. Mahalin po natin ang mga Pilipino. Tayo lang po talaga magbabahalan ang kapwa po natin Pilipino. Bahalan din po natin na ating bayan ng Pilipinas. Sarah and Curly, salamat at kayo may lakas ng loob bumarap sa Senado at sa House of Representatives at sana maging tapat kayo, honest kayo sa inyong sasabihin dahil lahat kami ng mga mamayang Pilipino, isa lang naman ang aming gusto malaman, ang katotohanan. Kaming mga nakikinig sa inyo, sumusubaybay sa inyo, marunong din po kaming mag-analyze kung kami po ay niloloko nyo sa inyong mga sinasabi. Kaya sana po, kailangan lang po namin ang katotohanan. Wala pong iba makakapagsabi niyan kundi kayo mismo. Kayo po ang humarap dyan, kayo po ang nakaharap kung sino po mga nalagyan nyo, sino mga humingi sa inyo, magkano porsyento at saan binigay. Alam po naman natin ang bisan, hindi ibibigay sa kanila directly at hindi po sila pipirma. Pero still, alam nyo po kung sino po ang kumukuha nun. Pwede meron silang dami na kukuha, natural po yan para proteksyonan nila ang kanilang pangalan. Pero kung hindi nyo kami tutulungan malaman ang katotohanan, wala pong mangyayari sa ating bayan. Wala pong mangyayari sa ating gobyerno. Kaya nakikiusap po kami, isa na po ako sa taong bayan, na sabihin niyo po ang katotohanan. Dahil simple, honesty is the best policy. Pag sinabi niyo po ang katotohanan, yan din po ang magliligtas sa inyo. Alam ko naman po may takot din kayo sa ating Panginoon. Salamat po. Sinangkot si Arjo Atayde at si Jingoy Estrada sa usapin ng corruption. Ikaw, ano ang stand mo? Ano ang pananaw? Hindi ako agad naniniwala sa isang salita lang ng isang tao. Ako ay naniniwala sa pakikinggan mo na ang panig ng kabila. Hindi ako pwedeng maniwala agad porque sila ay sinabi, sila ay guilty na. Sila din makakapagsabi nun. Sila Atayde, sila Senator Jingoy, makakapagsabi ng katotohanan. So, siguro ang aking masasabi lang sa ngayon ay masabi nyo rin po ano ang katotohanan talaga. At muli, sabi ko nga po, kami sambayang Pilipino, habang nagpapaliwanag kayo at habang ang social media platform nagbibigay ng mga ebidensya,
wala pong lihim na hindi nabubunyag. Nalalaman din po natin sa dulo ang katotohanan. Kaya mabuti, o lahon natin pahabain to, sabihin na po natin kaagad sa umpisa pa lang ang katotohanan. Dahil sawa na rin po kami at matagal na rin po kami naghihintay na malaman ang katotohanan sa nangyayari sa ating inang bayan. Oh, you know, I really salute Vico Sotto because kung hindi dahil po kay Mayor Vico, mukhang hindi po natin malalaman lahat ito. Ganun na rin po sa ating Pangulo, no, kay BBM na nagsabi siya, nilagay niya kung sino yung mga pangalan ng contractors. But going back to Mayor Vico, sayang bata pa si Mayor Vico pero kung maibawa pa natin siguro ang edad, I believe pwede si Mayor Vico maging presidente ng Pilipinas. Dahil siya may takot sa Diyos, siya po talaga naghahanap buhay para po talaga sa mamamayang, hindi lang siguro sa Pasig, but sa mamamayang Pilipinas, no? Kaya I really adore you. Alam ko si Mayor Vico is one of the godfathers ng anak ko pero alam ko yung brother niya during the blessing, no? Keep it up, Mayor. No, I salute you. Sana patuloy mo lang ang ganyang klaseng paglilid sa iyong lugar ng Pasig kasi marami sana gumanya pa rin ng mga mayors at mga politicians sa ginagawa mo. Hindi importante ang korupsyon. Importante talaga no, ang pagsilbi sa ating mga mamamayang Pilipino at sa ating inang bayan. May mga kaibigan ako na galit din dahil syempre pinaghirapan natin lahat ng mga Pilipino yan. Kumbaga, hindi siya nagamit ng tama. Hindi na ibalik sa dapat kapuntahan. Pag mga ganyang bagay dapat pinagdadasal na lang natin na kumilos ang itaas para matulungan tayong lahat kasi mga malalaking tao yung involved dyan Tayong mga karaniwang tao lang. Wala tayong say. Kumbaga, dasal lang at pagtuunan ng pansin, huwag kalimutan. Kasi minsan ang mga Pilipino, pag may malaking issue, nakakalimutan na nila. So, napapabayaan. Kumbaga, hindi na kasi napagtutuunan ng pansin, hindi na mainit sa mata ng mga tao, nawawala. Kaya biglang wala rin patutunguhan yung pinaglalaban ng mga tao. Nakakalungkot dahil kung tutuusin, marami sana tayong pera dahil masipag mga Pilipino, di ba? Maraming mga Pinoy na hindi matatawarin yung kasipagan. Pero yun lang, napupunta sa hindi dapat kapuntahan. Siguro ang panawagan ko, pagtuunan natin ng pansin, maigi. Huwag natin pabayaan. Hanggat maaari, magsagawa ng organisasyon siguro para makatulong na magsumbong sa bayan. Hindi sa gobyerno lang, kundi sa buong bayan. Diba? Katulad niyo po, diba? Yan, nilalathala niyo yung mga ganitong bagay na sana pagtuunan natin ng pansin at huwag kalimutan. Hindi lang ang mga artistang ating nakapanayam ay may ganitong damdamin para sa bayan. Marami pa sila. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.